Amen. Nawa ang makabaging Ama, ang Diyos na pinagmula ng tanang kaaliwan ay sumainyong lahat. At sumayin. Mga kapatid, sa habang ito, habang tayo ay narito sa banal na lugar na ito, ang ating simbahan, pagkalay tayo ng panalangin para sa ating minamahal na yumao sa ating buhay, si Ryan. Ipagdasal natin ang kanyang kapahingahang walang hanggan doon sa paraiso na minimiting tahanan sa piling ng poong may kapal. Sama rin natin sa ating panalangin ang kanyang pamilya na labis na nagdadalamhati sa kanyang paglisan. Sa tubig ng binyag, si Ryan ay namatay kasama ni Kristo at kasama rin niya ay bumangon sa bagong buhay. Makahati nawa siya ngayon kasama ni Kristo sa kalwalhatiang walang hanggan. Ilalagay po ang sagisag ng pananampalataya. Unang ilalagay ay ang puting pantakip. Sa binyag ang ating kapatid na yumao ay sinuutan ng damit pang binyag tanda ng kanyang muling pagsilang kay Kristo at ang dakilang karangalan bilang anak ng Diyos. Ngayon, ilalagay ang puting pantakip na ito, tanda ng pananatili ng wagas na pag-ibig ng ating Panginoong Kristo hanggang sa kabilang buhay. Maging tanda rin nawa ito ng kanyang pagsilang sa buhay na walang hanggan. Kasunod po nating ilalagay ay ang aklat ng mabuting balita o ang Biblia. Sa buhay, si Ryan ay nagmulay-mulay sa Ebanghelyo ni Kristo. Ngayon nawa ay maging siya ni Kristo ng mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Halina at pumasok kayong pinagpala ng aking Ama. Kasunod ilalagay ang krus. Sa binyag, si Ryan ay tumanggap ng tanda ng krus. Nawa ay makabahagi siya ngayon sa tagumpay ni Kristo laban sa kasalanan at kamatayan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay maawain at mapagpatawad kailanman. Kami ay lumuluhod para kay Ryan na iyong tinawag upang iyong makapiling. Pakundangan sa kanyang pag-asa at pananampalataya, maihatid nawa siya sa kanyang talagang bayan at magkamit ng ligayang pangmagpakailanman. Sa magitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at pakinggan natin ang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Job. Ang sagot ni Job. Sana ang sinabi ko'y maitalan maisulat at ito ay magawang isang buong aklat. At sa batoy, maiulit itong mga salita ko upang sa habang panahon mabasa ng mga tao. Alam kong di natutulog ang aking tagapagligtas na sa aking magtatanggol pagdating noong wakas. Pagkatapos na mayuray itong aking buong balat, ang Diyos ko'y mamamalas kahit naman ay maagnas. Siya'y aking mamamastan at mukha ang nakikita ng sariling mata at di ng sinaunang iba, ng sinumang iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Panginoong aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Panginoong aming mahal, panalangin ko'y pakinggan. Tingin mo, O Poon, ang aking dalangin. Tapat ka't matuwid, kaya ako'y dinggin. Itong iyong lingkod, huwag mo nang subukin. Batid mo ng lahat, kami ay salarin. Panginoong aking mahal, panalangin
Kaya naman poon, ako'y dinggin mo na. Ako ay umasa, sa iyong nagtiwala, na kung umaga'y ipagdumita, yaong pag-ibig mo na lukhang dakila. Panginoon aking mahal, panalangin ko pakinggan. Ikaw na aming Diyos, ako ay turuan, na aking nasunod ang iyong kalooban. Ang Espiritu mo'y maging aking tanglaw sa aking paglakad sa ligtas na daan. Panginoon aking mahal, panalangin ko pakinggan. Magsitayo po ang lahat bilang pagbibigay galang sa mabuting balita. Di lamang sa tinapay at tao'y nabubuhay, kundi sa bawat salita sa Diyos natin ay nagmumula. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang mag-iikalabindalawa ng tanghali, nagdilim sa buong lupain hanggang ikatlo ng hapon. Nawala ng liwanag ang araw at ang tabing ng templo ay napunit sa gitna. Sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa mga kamay mo ipinagtatagbilin ko ang aking espiritu, at pagkasabi nito nalagot ang kanyang hininga. May isang lalaki na ang alay Jose tubo sa Arimatea, isang bayan ng mga Hudyo. Mabuti at matuwid ang taong ito. Lumapit siya kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. Nang may baba na ang bangkay, binalot niya ito ng kayong lino at inilagay sa isang libingang inuka sa bato. Hindi pa iyon ang paglilibingan. Umagang-umaga ng araw ng linggo, ang mga babae ay nagtungo sa libingan. Dala ang mga pamangong inihanda nila. Nang dumating sila, naramdaman nilang naigulong na ang batong nakatakip sa pintuan ng libingan. Ngunit nang pumasok sila, wala ang bangkay ng Panginoong Hesus. Samantalang nagugulo ang kanilang isip tungkol dito, nakita nila at sukat sa tabi niya ang dalawang lalaking nakasisilaw ang damit. Dahil sa matinding takot sila ay lumuhod, sayang ang mukha sa lupa. Tinanong sila ng mga lalaki, bakit ninyo hinahanap ang buhay sa gitna ng mga patay? Wala na siya rito, siya'y muling nabuhay. Mga minamahal, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Hesus Kristo. Magsipo po ang lahat at tayo natin pakinggan ang Biblia. Magandang hapon po sa inyong lahat. Una ay ang aming taus-pusong pakikiramay sa pamilya na ngayon ay nagdadalamhati sa pagbisan ni Ryan sa kanyang pong asawa, kay Jenny, at sa kanyang mga anak, kay Steven, kay Kobe, Clipper, sa kanyang mga magulang, ni Ryan, kapatid, mga kamag-anak, nagmamahal, nagmamalasakit, ang aming pong pakikiramay sa inyong lahat. Sa mga sandaling ito, karanasan ng pagbisan sa buhay na ito. Minsan lamang po, mapuno ng ganito karami ang mga nakikiramay, ang mga nakikipaglibing. Kung mapapansin po ninyo ay talaga punong-puno ang ating simbahan. At isa marahil sa dahilan dahil maraming kaibigan, maraming nagmamahal, maraming kapamilya. Pero hindi rin natin maitatanggi at maalis yung katotohanan na marami ang dumadamay, marami ang nakikisuporta at nagmamahal sa mga taong may mabuting kalooban. At yan po ang isa sa mga kwento rin na aking naririnig. Although hindi ko naman po personally na natagpo o nakausap
nakita itong si Kuya Ryan. Ligid po sa iyong alaman ang isa sa kanyang mga anak ay sakristan dito sa ating simbahan. Maraming pagkakataon na ito kay Kobe, ako po ay nagatanong, Ludoy, kumusta si Papa mo? Kumusta ang iyong tatay? At ayun, babanggit naman po niya. At sa mga kwento-kwento na aking napapakinggan din, naroon at talagang marami ang nagsasabi ng kabaitan ng tao ito. Kaya marami ang mga sumusuporta hanggang sa huling sandali ng kanyang pag-iral. Huling sandali ng kanyang buhay sa daigdig na ito. Marami ang magdadasal. Marami ang sumusuporta. Mga minamahal ng kapatid, ang kamatayan po na ating nararanasan sa kasalukuyan ay tunay na bahagi ng ating buhay. Hindi po natin ito maaalis, hindi po natin ito may tatanggi. Sadya na once na tayo ay magkaroon ng buhay, tayo ay nakatakda darating ang araw na mamamaalam sa daigdig na ito, sa buhay na ipinahiram na ito sa atin ng ating Panginoon. Pag titingnan po ang edad ni Kuya Ryan, 36, parang napakabata. Siguro napakadami o ang nangihinayang. Marami ang nalulungkot dahil sasabihin natin na napakabata pa niya. 36 na taon pa laang at siya ay lumanas ng matinding karamdaman at tuluyang naging dahilan ng kanyang paglisan. Talaga na sa ating buhay, meron nga na nawawala ay mas bata pa sa 36. Merong nasa sinapupunan pa lang, nawawala na. Hindi nagkakaroon ng pagkakataon na masilayan ang daigdig na ito. Merong 10 pa lang, nawawala na din. Merong nasa murang edad, nasa kasagarang edad, at meron din matandang-matanda na saka palaan sila kukunin ng ating may kapal. Sa karanasan natin si Kuya Ryan, para bagang anong bata. Pero ito ang katotohanan ng ating buhay na may pagdating ng kamatayan. May pagdating ng wakas ng buhay natin sa daigdig na ito. At sa mga sandali ito ang naranasan ni Ryan. Tuluyan na siyang namaalam sa buhay na ito. Tuluyan na siyang namaalam sa daigdig na ito. At sa ating pananampalataya, napakaganda na ating inaaral, pinapaalala at ating tinatandaan sa tuwina na sa kabila ng ating kamatayan, sa kabila ng ating karunungan tungkol sa kamatayan, sa totoo buhay na ako, walang gusto mamatay. Dahil hanggat maaari ay mabuhay tayo ng mahaba. Hanggat maaari, nais natin ay yung ating karamdaman ay ating ipapagamot. Lahat ng ating gusto ay magtagumpay sa kahinaan, lalo na sa bingit ng kamatayan. Sapagkat ang nais natin tayong lahat ay magkaroon ng buhay. Pero dahil para sa atin, ang kamatayan ay katapusan ng ating pag-iral. Bilang tao, kaya nga po meron tayong tinatawag na pag nag-uusap tungkol sa kamatayan, tayo ay parang aayaw natin pag-usapan yan. Sapagkat para sa atin yan ay isang ulit ng pagtangasa. At hindi maganda. Ibig sabihin, takot tayo sa kamatayan. Aayaw natin mamatay. Kahit malinaw sa atin na pagkatapos ng buhay natin lahat dito, tayo lahat ay doon patungo. Alam mga minamahal, sabi ko nga sa inyo, sa ating simbahan, sa ating pananampalataya, hindi lamang po basta katapusan ang ibig sabihin ng kamatayan. Dahil napakinggan po ninyo yung ebanghelyo na aking pinili at aking binasa ngayong hapon. Malungkot po ang ebanghelyo ito sapagkat ito yung salaysay ng ating Panginoong si Kristo. Si Kristo ay nabayubay sa krus, siya ay ipinako sa krus. Pagkatapos ng napakaraming bagay na kanyang ginawa, paglingkod, pagbigay ng sarili, ibinigay niya ang kanyang buhay para tayong lahat ay magkaroon ng kaligtasan. Si Kristo ay namatay
Pero pagkatapos ng 3 araw, ibig ng ating Panginoong Kristo, pagkatapos ng 3 araw, si Kristo ay muling nabuhay. This is reminding us that death is not the end of our life. Uulitin ko po. Ito po ay paalala sa atin na ang kamatayan kailanman ay hindi katapusan ng ating buhay. Para pong ang kamatayan ay isang lagusan lamang, dadaanan lang natin, parang isang pintuan patungo sa panibagong paglalakbay, patungo sa panibagong buhay. Kaya po ngayon kapag mayroong namamatay, dami po nating salita na sinasabi na katumbas sa wika na Tagalog. Pag sinabing namatay, sasabihin natin ay namayapa, sasabihin natin lumisan, sasabihin natin ay yumao. Ang dami nating salita na ang ibig sabihin ay kamatayan. Pero yung eksaktong salita po na napakaganda, lapat na lapat sa kamatayan sa ating pananampalataya ay yung salitang sumakabilang buhay. Ano? Ibig sabihin, there is life waiting for us after our life here on earth. May buhay po na naghihintay sa atin pagkatapos ng ating buhay sa daigdig na ito. Yan ang dahilan kung bakit inialay ng ating Panginoong Kristo ang kanyang sariling buhay upang tayo ay magkamit din ng muling pagkabuhay na nakamit ng ating Panginoong Kristo. Kaya po sa atin, pwede natin sabihin na si Kuya Ryan ay nawala na. Si Kuya Ryan ay namayapa na sa ating piling. Si Kuya Ryan ay namatay. Ano? Pwede natin sabihin ito. Pero dahil tayo ay bahagi ng simbahang itinatag ng ating Panginoong Kristo, tayo ay kabilang sa pananampalatayang nagtuturo ng kamatayan ay di wakas ng ating buhay. Pwede rin po natin sabihin na si Kuya Ryan hindi basta patay. In fact, siya ay buhay na buhay. Nasaan siya? Nasa piling ng ating Panginoon doon sa kalangitan. At marahil sa kabila ng luha, kalungkutan na inyong nararanasan sa mga sandaling ito, marahil siya naman ay masaya, nakangiti. Siya ay minahal, hindi siya pinabayaan, itinaguyod. Siya ang sa huling sandali ng kanyang buhay sa daigdig na ito, napakadaming sumama upang siya ihatid sa kanyang huling paglalakbay sa buhay na ito. Kaya sa piling ng ating Panginoon, marahil nandoon yung ngiti sa kanyang kalooban sapagkat kita niya ang mga tao na patuloy na nagmamahal sa kanya. Alam ko po na mahal ninyo si Ryan. At alam ko po na hindi pabilang ang mga tao na sumuporta, tumulong sa kanya. At nakita niya yan, naramdaman niya yan. Kaya sa mga sandaling ito, doon sa kabilang buhay, sa piling ng ating Panginoon, mayroong isang anghel babantay sa bawat isa sa atin, sa katauhan ni Kuya Ryan. Kaya po sa pamilyang naulila ni Kuya Ryan, sa kanyang asawa, kay ate, sa kanyang mga anak, bata pa ang mga anak ni Kuya Ryan. Sana kayo ay patuloy na mabuklod bilang isang pamilya. Mahalin si mama ninyo, mga anak, ito, marami ka pang palalakihin. Iwan si Kuya Ryan sa iyo. At kitang-kita sa mukha ng mga ito ang mukha ng yumaong ama nila. Kaya sana mabuklod kayo bilang isang nagmamahalan at nagsusuportahan na pamilya. Ngayon din sa angkan ni Kuya Ryan at sa angkan ng kanyang asawa. Muli po ang aming pong pakikiramay sa inyong lahat. At gaya po ng nabanggit sa Banal na Kasulatan, lagi natin tatandaan. Sabi doon, ang bulaklak ay naluluoy, nalalanta. Ang kandila ay naubos, ito ay naubos. Ang mahalaga sa harap ng kamatayan, walang iba kundi ang ating mga panalangin. Sana po patuloy na ipagdasal si Kuya Ryan para sa kanyang kapahingahang walang hanggan at gayon din patuloy na ipagdadasal ang pamilyang ito na sinubok sa kanilang buhay
Nawa manatiling matatag at nagkakaisa, nagmamahal at nagmamalasakit sa isa't isa. Tayo po ngayon ay tatayo na para sa